Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. Pag-uusapan natin ngayon ay ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas o ang Sator pero bersyon ni Solomon. So ito yung uri ng Sator square na ang mga letra ay ginawa ng basag o meaning pero based siya sa totoong titulo ng Diyos ng Abrahamic religion. So hindi siya tulad nung ibang Sator na mahalata naman natin na wala sa tema o wala sa ibang mga scriptures o sabihin natin apocryphal scriptures or Solomonic Testament ang mga pangalan doon, which is alam natin na gawa-gawa lang. So ito po ay totoo talaga na mga pangalan, at ang tatlo sa mga pangalan nandito ay nanggaling sa Exodus o yung cymatic frequency na pangalan tulad ng Samek Yudtet. Ang mga pangalan nandito mga migs ay base sa isang libro na tinatawag na Key of Solomon. So maglalagay ako ng link dyan sa comment section at saka sa description kung saan kayo makakabili ng ganyang libro. So lahat ng pangalan na nabanggit dito o titulo ng Diyos ay mababasa nyo dyan. So ibig sabihin meron talaga siyang pinagbasihan. Hindi siya gawa-gawa lang. So mga mix, warning lang ha, ito po ay Jewish occult or Kabbalistic occult. So dati ko tong ginagawa pero ngayon hindi na. So naitapik ko lang, it's because may nagtatanong sa akin tungkol sa Sator. So kung kayo naman ay hindi talaga mapipigilan, gusto nyo gumamit ng Sator, so ito na lang yung i-recommend ko. It's because safe siya kasi makikita mo talaga sa aklat yung mga pangalan na nabanggit doon. So ano ba ang gamit ng Sator ni Solomon? Ito po ay magsisilbing balutin ninyo. Kasi ito po ay mga titulo ng Diyos ng Abrahamic religion. So yung Diyos na sinasamba ni Sator, Diyos na sinasamba nila Abraham, siya na Diyos yung tatawagan nyo. So kumbaga i-worship niya siya, at the same time, proprotektahan niya kayo. So lahat po ng dito ay may kahulugan. Kumbaga, sinabi ko na kanina na meron siyang libro na pinagbasihan. So, hindi siya gawa-gawa lang ng mga pangalan. So, sa pinakaunang palindrome, yung Sator, yung S-A-T-O-R. So, ito yung mga meaning, mga migs. Ito yung mga basag, ibig ko sabihin. So, sa topic natin last time, yung Samek Yudtet, nasali po dito. So, ito yung mga gumagawa ng miracle. So, isa-isahin natin mga migs. So, na-topic na natin itong Samek Yudtet last time. So, ibig sabihin yan, pangalan ng Diyos o titulo ng Diyos na gumagawa ng milagro. So, isa siyang cymatic frequency. Kasi bago mo usalin lahat ng mga titulo, dapat mayroon kang cymatic frequency para mapukaw sila or makakonekta ka sa kanila. Ang next naman ay ang pangalan o titulo na Adonai, which is, ang meaning ay Lord. So isa pang kahulugan ng Adonai ay ito yung pangalan ng Diyos na nagbibigay ng pabor sa pag-ibig. Nagbibigay dito ng mga hiling o nagtutupad ng mga hiling rather. Tapos Sabaoth po or Sabaoth is, ibig sabihin yan ay heavenly host. Ang On po ay salvation or healing. So yung On po mga miss yun sa sigil ni Solomon. So, nakasali yan ng salita na yan, kasama sa tetragrammaton na salita. So, hindi siya gawa-gawa lang. So, ang Agla po ay ang pangalan ng Diyos o titulo ng Diyos na ibig sabihin ay pinakabanal. Ang Resh Yud naman ay kasali yan doon sa cymatic frequency, yung 72 names of God. So, ibig sabihin nun ay cleansing. Tapos Iheyi meaning alliance o pakikipagkumpakto. Ang Patasel po ay ang pangalan o titulo ng Diyos na kapag inusal mo ay nanginginig yung mga espiritu sa paligid. Pati na rin yung Oisroimas. So basahin niyo yung libro, yung pinakita ko kanina ng libro, yung Key of Solomon. So ilalagay ko sa comment section at saka sa description yung link para makabili kayo nun at mabasa nyo. Lahat ng pangalan na nabanggit ko dito, nandun yan sa libro. Next naman ay ang Tao. So ang Tao po ay ang nagbibigay ng katapusan. Ang Elyon naman ay kapangyarihan.
Nale, katulad nung iba, ay pangalan na pag inusal mo ay nanginginig yung mga masasamang espiritu. So Eluwa Badat is vanquisher, tagalupig. Tapos Transcend ay ginagamit na pang-exorcism. So dito na naman tayo. Ortago. Ortago mga migs ay katulad ng isa, bad spirit will tremble kapag inusal mo yung pangalan na yan o manginginig sila sa takot. So, ang Profa is for exorcism. Elohim Gibor ay punisher. So, yan yung nagpaparusa. Tapos, Resh at Aleph. So, sa sumpa yan, pangontra. So, next naman ay Resh He Ayin. Ibig sabihin nun ay yung pagdurusa natin ay tinatransform, ginagawang blessing. Tapos, Unephiton, meaning ay healing. Tetragrammaton, yan yung pangalan ng Diyos na isa sa mga pangalan ng Diyos o titulo ng Diyos na kataas-taasan. Asher Ehyeh means nagbibigay ng kayamanan na tinatago ng mga espiritu o nagtutupad din ng mga kahilingan. Ang Shaddai naman ay tagapagligtas. So ito yung dasal niya mga migs. Una, uha, ahaha. So, yan po yung galing sa YHWH. Kasi sa Kabala, mga migs, yung YHWH, hindi nila kinoconsider na meron siyang meaning. Para sa kanila, yun ay tunog ng paghinga. Uha, ahaha. So, yan yung interpretasyon nila ng YHWH. Tapos, isusunod mo yung panawag, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. So, Ifata. Ifata is yung pagbubukas o pangbukas. Pinoy Occult, meron silang sarili nilang orasyon, which is 4 na sulok ng mundo. Ito din namang Sator ni Solomon, meron din silang 4 na sulok ng mundo. Itong Zomso, Asanadjes, Agla, Simisilam. Tapos isisigaw mo, ako ay pinagpala ng Diyos. So, ang Zimso po ay, ibig sabihin yan ay kasaganahan. Yan po ay ang kapangyarihan sa norte. Ang ibig sabihin naman ng Asanages ay kalusugan. Yan naman po ay kapangyarihan na nagmula sa east o silangan. Tapos ang Agla ay protection. Yan yung kapangyarihan na nagmula sa south. At ang kapangyarihan na nagmula sa west ay ang Simisilam na ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Tapos isunod natin yung Kabbalistic tree. Ya, Keter, Chokma, Bina, Chisid, Gibura, Tiferet, Netzak, Hujisod, Malkut. Tapos, Tangsara. Amen. So, ganyan lang po. Ganyan lang siya ka-easy. Wala nang maraming etche-bureche. So, pag-uusapan natin mga mix, yung mga basag, kung anong ibig sabihin nun, o kung saan natin magagamit. So, ang basag nung sa Sator, yung sa pinakataas, ang basag doon, ng mga pangalan ng Diyos o titulo ng Diyos na nabanggit doon ay malakas na poder bakod sa sarili. So, yun yung gamit niya kapag inusal nyo yun. And next naman, ang yung basag doon sa Arepo, panglinis sa mga gamit at sarili. Maaring pangbaklas ng sumpa at gayuma. Ang basag naman nung nasa Tenet, ay pwedeng pang-usal sa eksorsismo at panggamot sa kulam at barang. Yan, so to nullify the black magic. So next naman, ang mga basag na nandoon sa opera ay pangontra sa mga kaaway dito sa physical na mundo. Tulad ng mga masasamang tao at mga mababangis na hayop o nilalang. Proceed tayo dito sa panglima, ang rotas, yung mga basag doon sa rotas ay, ang mga basag ng letra ay magagamit sa paghiling ng mabubuting bagay at kasaganahan sa buhay. So explain natin mga migs. Uha, ahaha, ito ang phonetic o tunog na katumbas ng YHWH. Ayon sa mga pantas ng Kabala ay ang YHWH ay hindi salita, kundi ay paghinga ng isang buhay na nilalang. Kumakatawan sa kasabihang ang Diyos ay buhay. So na-discuss ko na kanina itong pangtawag sa 4 na sulok ng mundo, yung may Ifata, yung Zemso, ayan. So na-discuss ko na yan. So yung Kabbalistic tree, yun yung hagdanan ng kapangyarihan. Ang mga tao ay kailangan kumonekta dito para makarating sa tuktok at mabiyayaan ng basbas mula sa taas. Kaya kailangang bigkasin ito at dasalin. So tulad ng sinabi ko kanina, yung saya, yung name of God the Father, pinakataas.
Tapos yung 10 realidad, 10 andana ng kapangyarihan. Keter, Chokma, Bina, Chisid, Gibura, Tiferet, Netzach, Hud, Yisod, Malkot. So ganyan lang po ka-easy mga migs. Madali lang siyang gamitin. So may mga kombinasyon na pangalan ng Diyos. Tulad ng sa healing, ganon. Pero hindi ko muna ibibigay dito. It's because baka abusuhin lang. So take note lang mga migs, Jewish occult ito. Pero at least ito yung occult na may makikita kang kahulugan o reference sa mga aklat. Hindi tulad ng ibang occult dyan na mahalata natin na gawa-gawa lang yung mga pangalan ng Diyos. So I hope nakuha nyo mga point mga migs at meron kayo natutunan sa video ito. Yun lang po. Thank you.